So ayan po no, good day, welcome back to our channel, and if you please do like and subscribe, hit the notification bell para updated kayo every time na may bago tayong upload. So today pag-usapan natin free airdrop ng BitGet. So head on to bitget.com at makikita nyo tong banner sa website nila dito sa homepage, bitget.com. So dito nakalagay buy and trade trending meme coin, total of $3,000 airdrop yung reward nila. So, basic lang yung kailangan mong gawin. Punta ka, click mo lang yon. Then, kapag na-click mo na, ito yung makikita mo. So, buy and trade, meme coin, 3,000 worth airdrop reward. So, yan. So, dito nakalagay dito sa baba is valid lang siya until January 5. So, nag-start sila ng January 2nd. So, with the airdrop meme arrival of the meme season, some hot tokens are not yet listed on BitGet Exchange, are not available sa BitGet wallet. So, dito sa wallet nila, no? So, yan. So, don't miss the chance. So, ito lang yung kailangan mong gawin. Mag-swap ka lang daw. Complete a swap worth not less than $10 of Mickey Coin, NPC, Tyrant, and Long. So, ito, apat lang to, no? So, worth $40 lang yung kailangan mong i-risk. So, risky din to kasi hindi rin natin alam kung mababawi mo ba yung pinasok mong $40 and di mo rin alam kung magkano ibibigay. But yung bibigay daw nila is you will have a chance to get a random airdrop reward of $5 to 100. So, nag-invest ka ng 45, 2,000, $5. Kung ito lang yung makukuha mo, may 275 ka, no? Not bad na yun. Who knows, baka mabigyan ka ng $100, so may another 5k ka. So, hindi natin alam. Basta ito na yung pamigay. Nasa mababa $5, maximum is $100. So, dito sila magbe-base, no? So, ang gagawin mo lang, magsuswap ka lang. So, technically, yung itong $40 mo sa apat na coin, $10 each, $40 mo, mababawi mo yan kung hindi babagsak yung value ng coin nila. No? Si Mickey, si NPC, si Tyrant, and si Long. Ewan ko kung pwede siyang iswap pabalik agad. Kailangan mo lang siyang iswap then pabalik agad. Di naman sinabi dito na i-hold. So, pwede siguro iswap mo lang. Swap ka from USDT to Mickey. Itong mga apat na coin. Swap mo lang yung USDT mo into this 4 coin. Then, swap mo siya ulit. Pabalik sa USDT. Then, may record na yan sa history. So, baka yung history lang kailanganin nila. So, it doesn't mean na kailangan mo i-hold. Di naman sinabi dito na i-hold mo siya Ayan o. Via BitGet Wallet Swap. So, di naman sinabi dito kailangan i-hold mo yung coin ng Mickey. Pero nasa sayo na yan. As of now, sinilip ko na yung value nila. Ito si Tyrant. I think 1:1 na yung coin niya. Itong si Long under Binance Smart Chain worth $350 na yung isang coin ng Long. Grabe yung value nito. And itong si Mickey and si NPC, ito yung medyo may chance kang pumaldo dito, no? Yung $10 mo baka maging ilang libo yan. Kasi hindi pa naman masyadong hype yung itong dalawa. Nasa 0.0 something pa yung value niya. Itong si Tyrant, medyo na siya, nasa pumalo na siya sa $1. At ito naman silong, ito yung pinaka grabe, $350 isang coin. No? So, actually makikita nyo dito yan sa baba. So, ito yung price pool and dito sa baba yung registration. So, click mo itong registration, mapupunta ka sa form, Google Form. So, i-fill up mo lang. Ang kailanganin mo is itong user ID mo sa exchange. So, makikita mo yan dito sa profile picture mo. So, sa baba niyan, merong user ID, UID. So, copy mo lang yung UID mo, i-paste mo sa registration form. Now, ang second thing to do is kukuha ka ng UID din sa wallet, BitGet wallet mo. Pero dito sa Chrome extension, walang profile. So, technically, kailangan mo mag-download sa mobile. Then, doon sa mobile, i-export mo lang yung seed mo. Then, kapag nag-synchronize na yung seed phrase mo at saka yung
mobile saka Bitget wallet mo dito sa Chrome, pwede mo nang ma-access yung profile dito. Punta ka lang sa sa mobile. Sa mobile kasi mayroong profile dito katabi ng Discover. So katabi ng Discover may profile. Then pag-click mo sa profile, makikita mo agad yung number ng ID mo. So dalawang ID kailangan dito. Okay? ID ng Bitget wallet, ito yung wallet. Then ID ng exchange or UID. Users interface ID, identification or user identification, UID sa exchange. Then ID mo rin sa Bitget wallet. So yung ID mo sa Bitget wallet again nasa cellphone mo makukuha yan. So mag-download ka muna ng app kasi walang profile dito sa baba sa Google Chrome extension. Okay, so kapag na-register ka na, pwede ka nang mag-proceed dito sa dito. So go to Bitget wallet app, terms and condition. This event is exclusive lamang sa mga Bitget users. Participant must correctly fill the registration form. Otherwise, hindi ma-record yung reward na dapat ma-distribute sa'yo. So, transaction must be completed inside the Bitget wallet. Swap for the specific coins. Mickey, NPC, Tyrant, and Long. With the cumulative transaction amount of not less than $10. The contract address for the specified tokens are as follow. So, ito yung contract address. Sinearch ko siya sa CoinMarketCap. Iba yung logo niya, iba din yung Binance Smart Chain. Under siya sa Binance Smart Chain, pero yung Mickey na under sa Ethereum 'yon. Andito sa yung Mickey na ito, kung sa Bitget wallet natin siya kukunin. So, balik tayo dito sa wallet. Punta tayo sa Allnet, swap tayo. And dito, ito naka-Ethereum yan, no? So, drag natin dito Allnet wallet. So, sa Allnet wallet, kung ano may i-paste mong contract address, automatic ma-fill niya yung network. So, pag paste mo, ayan, lumabas na yung Mickey. So, under siya sa Ethereum. So, punta tayo sa Ethereum, paste natin. At ayun na si Mickey. So, lumabas na. Ba't di siya maklik? Yan pala, nasa swap na siya. So, yun. So, kung ito naman si NPC, so, check muna natin magkano value ng isang coin. So, ito yung value, no? 0.09. Now, i-ano natin si NPC. Same lang din to, nasa Ethereum tong tatlo. Mickey, NPC, and si Tyrant. So, click natin dito. Paste natin dito yung contract address. Lumabas na si NPC. Click natin. So, yan. So, kailangan $10 yung $10 yung i-swap mo, no? Para maging valid. So, sabihin natin 11 para ito yung pagbasihan mo sa baba. $11. Sobrahan mo na para sure. So, yan. Check natin magkano yung isang coin. 0.9 sa Mickey, ito naman 0.1. So, malaki pa potential nitong dalawa, no? Kailangan lang natin malaman kung Uniswap pala yung nito. Kailangan natin malaman yung market max supply ng NPC at saka itong Mickey. Lahat ng to, kailangan natin malaman yung max supply. Kung kailangan ba siyang i-hold, maganda ba siyang i-hold or not. So, nasa sa inyo na yon. Kailangan lang natin malaman yung max supply. Isa-search ko pa hindi ko pa alam yung max supply niyan eh. Paste muna natin Tyrant. So, ito si Tyrant. Ito medyo 1:1 na to eh. Hindi pa pala. Si Tyrant is under pa sa 0.49. So, 25 pesos. Technically, nasa 20 plus. 20 pesos isang Tyrant. Mahal na rin. Mahal na rin yan. So, dito tayo kay Long. Ito si Long. Medyo mahal talaga si Long. No? So, nasa BNB na yan eh. Ayan si Long. So, isang Long, tignan nyo. Magkano? 350 yan eh. 359 na. So, tumutubo pa rin. Hanggang ngayon, tumutubo pa rin siya, no?
So, isi-save ko yung value. Save natin yung value. I-note natin sa notepad. Note natin sa notepad. Si Long is nasa $359.51 at the moment. Then, Tyrant naman, i-note natin kasi para malaman natin kung kano yung tubo or gumagalaw ba talaga yung coin. And is it worth it bang i-hold? Kasi pwede rin na maging opportunity to eh. Dollar. One long, one tyrant. Tapos itong si NPC naman. One NPC 0.1. One NPC dollar 0.1. Then one Mickey. Yung logo nitong Mickey, hindi ako sure kung kasing tulad ba siya ng hindi ata ito, hindi ata ito yun eh. Hindi lang ako sure ha, kasi sa Binance same logo sila eh, same logo sila, ayan oh. Hindi pa siya listed. I think hindi pa siya listed. Hindi ako sure ha. Hindi ko binasa to eh. Ayan oh, not listed pa siya eh. Where and how to buy a Mickey. Under sa BNB, by BNB and pero dito sa Bitget, nasa Ethereum siya. Nasa Ethereum siya eh. Ba't kaya? Anyways. Yeah. Save natin muna yung price ng isang coin. Tignan nyo yung logo ng Mickey. Ayan o, black and white lang eh. Nasa Ethereum. Yung nasa CoinMarketCap, Binance Smart Chain, BIP20. Tapos, nasa BIP20. Tapos, kulay red yung icon. So, di natin alam sino yun totoo. So, ito yung value ng ng mga coin. So, technically, kung bibili ka ng $10, $10 yung investment mo dito. So, yan. Ito yung invest mo. $40. So, gawin mo ng 11 para mag-ano ka na 1, 2, 3, $44. Tapos, may ano pa yan eh. May transaction fee. So, mababawasan. So, ito yung fee nasa $1 na siguro. Sana hindi maano. Check na natin. $11 si Mickey. So, yun oh. So, pumatak naman dito. Sabihin natin 10.50. 10.1. 10.20. So, 10.20 swap nyo para, ayan o, para 10.05 yung pumasok sa Mickey. So, if ever na, ma-hold nyo siya, lumipad to, mas maganda. So, check natin ulit yung value. Hindi, mali. 1 Mickey. Ayun o, 0.9921. So, check natin kung gumalaw ha. 0.99.21. So, from 15 naging 21 na siya. So, gumalaw nga. Gumalaw si Mickey. Yan o. So, so, yan. 1 Mickey, 0.9701. So, bumagsak. 0.97 from 995 naging 700. So, yun. Refresh mo lang. Gawin mong 2, then gawin mong 1. So, 9699.
9699. So from 099 bumagsak. Well, I think magandang i-ano lang, swap din out agad. Di naman sinabi dito na i-hold eh. Di naman kailangan i-hold. I think di naman kailangan i-hold. Kailangan lang i-swap. So technically, ang i-record lang nila yung service fee. Or yun lang yung habol nila sa'yo, service fee. Swap in and out, then out ka na agad. So technically, yeah, i-swap mo lang $10 then out agad. Then i-hold mo na sa US dollar yung ano mo. Then who knows kung mabigyan ka, di mas maganda. Kung hindi, kasi hindi mo hinold, eh di at least tinry mo na mag-avail ng airdrop nila. Who knows, mabigyan ka ng $100, di ba? So baka pumaldo ka pa nga dito sa mga coin na to eh. Hindi rin natin alam. I-de-deor ko pa yung ano eh, yung itong contract address nito. Ito din. So para ma-check ko kung okay ba siya i-hold. Kano yung max supply niya, market cap. So kailangan na ano. Then i-deor ko rin yung functionality siguro di ko na i-deor kasi meme coin naman to eh. So technically baka pero for me magandang i-hold to kasi hindi pa siya listed. So most of the meme coin is bumubulusok kapag nalilist na siya sa exchange. So na-hype siya pag nalist na sa exchange. The moment na nalist na siya sa exchange, kapag na-list na sa exchange yung coin na galing sa DEX wallet, kagaya nito, that is the time na pwede ka na magbenta. Benta mo na kasi expect mo babagsak na yan. No? So, ma-hype lang saglit yan, then babagsak yan. So, yun yung style dyan. So, okay. So, hope na may natutunan kayo and hope na mag-profit kayo sa airdrop nila. Sana mag-profit kayo and share nyo dito sa natin. Kung sakaling hindi man, kung gusto mo maging safe, ibalik mo agad sa US dollar yung na-swap mo. So, nag-swap ka ng from USDT to Mickey to USDT agad. Then, punta ka naman sa NPC, USDT to NPC, then NPC to USDT. Balik mo agad sa US dollar para walang risk involved sa yung side, no? So, ang point lang is gusto mo lang mag-try sa airdrop. Hindi naman sinabing i-hold. Walang sinabi dito na i-hold. Di kailangang i-hold, no? Wala dito, hindi naka-instruct na i-hold. So, bahala sila. Basta nag-try tayo mag-swap. Swap lang naman yung gagawin eh. Yan, complete na swap. No, wala namang sinabing i-hold mo yung coin. Walang sinabi dito. Swap lang. So, swap lang. Ang problem lang, kung honeypot itong mga tong buwakang inang to, yun lang no, yung warning. Warning ko lang sa inyo try muna kayo mag-swap ng small amount. Mga siguro 0.05. No, try nyo muna mag-swap ng 0.05. Kapag hindi na i-swap pabalik sa US dollar nyo yan, ibig sabihin trap yung coin nyo dyan. I mean yung asset, pera nyo, trap yung pera nyo sa wallet address na to. Meaning honeypot yung itong nasa mga wallet address na to. Pero hindi naman siguro nila gagawin yan kasi nasa banner naman nila yung nasa banner nila yung ba't nila iba-banner kung honeypot yung mga nasa wallet address, no? So hindi siguro honeypot to. So trust na lang tayo sa pero much better na mag-try pa rin ng small amount first from US dollar to each one of this coin. Try kayo muna ng 0.025 dollar. Convert nyo pa isa-isa. Then make sure na yung kinonvert yung US dollar to coin dapat maibalik mo sa USDT yan.
ibig sabihin kapag naibalik mo sa USDT yan, meaning hindi siya honeypot, hindi trap yung coin mo or yung pera mo, hindi trap sa Mickey, hindi matatrap sa NPC, hindi siya matatrap sa Tyrant, at hindi rin siya matatrap sa Long. Make sure na to check na honeypot siya. Pwede namang i-check yan sa sa PooCoin ata. Check na natin muna sa PooCoin. Check natin dito. Baka Mhm. Ano to? Hindi yan. Wallet. Kalimutan ko paano gamitin to eh. Hindi. Connect ka ng wallet muna. Pause ko muna. So yun, nag-connect na ako ng wallet. Punta tayo sa contract address. Copy muna natin to. Check natin kung honeypot to. Paste natin. Wala, hindi siya listed eh. Di ako sure. Punta tayo muna dito. Check na natin para sure. Pause ko lang saglit. So yan. Swap. Saan ba yun? Check natin muna tong Mickey. Fresh Mickey. So dito Uniswap B3 optimal channel. So under siya sa Uniswap B2 at saka B3. Legit siguro to. Ewan ko, legit siguro to, hindi siguro honeypot to. Hindi siguro honeypot to. May value na eh. Ito lang si Long. Ito yung medyo kabahan kayo kasi hindi siya pwedeng Ayan o, try mo $1 ha. Ayun, $10 agad. Hindi siya pwedeng paunti-unti, no? So, Bitget swap lang talaga eh. Nasa Bitget swap lang siya. Receiving address. Yun yung yung fear natin dyan, no? Baka, baka honeypot tong mga to eh. So, $40 yung madededo yung $40 mo. So, make sure na mag-cash in ka muna ng $0.25 sa each coin na to. Then, make sure na yung 0.25 is mababalik sa wallet mo as US dollar. So, yun yung gawin nyo muna. And, pinaka-risk nyo dito, itong si Long kasi hindi pwedeng below $10. Kailangan talaga $10 yung i-swap mo. No? So, sige. Ayos lang yan. Try nyo na lang. If ever na matsambahan, baka mabigyan kayo. Kahit $5, paldo na rin eh. Pwede na rin yan. Profit na rin. Swap lang naman eh. So, siguro may 100 kang 100 pesos kang net na earning dito. Kung sakaling $5 lang ibigay sa'yo, hindi siguro $5. Grabe naman siguro $5. Sa dami siguro ng sa dami ng ah hindi nakakaalam nitong airdrop or event na to, no? Sa dami ng hindi nakakaalam sa event na to, uh, siguro marami mabibigyan ng $100. Try nyo lang. Try nyo lang.
Hindi rin natin masasabi. Ganyan naman talaga sa airdrop. So yan lang muna siguro. Peace and out. Like and subscribe and chill.